Hello. Hello sa inyong lahat at magandang hapon sa inyong lahat. Good afternoon to everyone, especially yung mga OFWs natin, mga migrants sa ibang bansa, yung mga citizens niya nasa ibang bansa sa Europa. If ever you have visited this channel, salamat po sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News PH. At bago ang lahat, before anything else, gusto ko lang i-request sa inyo, lambing ng konti doon sa mga bagong viewers natin. Paki-subscribe naman at paki-like, paki-pindot naman yung like. Then, paki-share ng video na to. If you like this video, paki-share naman ito sa mga kaibigan ninyo. And also, ipakiring ng notification bell para anytime na meron tayong bagong episode, ma-notify ka agad kayo. Ngayong hapon na to, pag-usapan natin ito, yung pronouncement ni DOJ Secretary Boying Remulla, Crispin Boying Remulla. Meron siyang sinabi, I think nangyari ito kahapon sa isang press conference. At itong hapon na ito lang ang i-discuss natin kasi napaka-importante nitong mga sinabi niya. Kung pakinggan mo, parang yung mga sinabi niya defies logic. Parang wala sa hulog yun, yung sinabi niya. Wala sa tamang katwiran. Parang contradicting, no? Parang binaluktot niya yung tamang pangatwiran. Napaka-surprising na isang DOJ secretary na matagal na ring politiko at matagal ng congressman, matagal ito nagsilbi dyan sa kongreso, ganyan ang sasabihin niya. At ito UP Law, ito si Boying UP Law. So nakakagulat yung mga sinabi niya. Magtanong kayo, ano bang sinabi niya doon sa press conference na yon? Kasi may nagtanong sa kanya tungkol nga dyan, regarding dyan sa ano bang dahilan kung bakit na sinuko si President Duterte sa ICC. Ang sabi niya na sa dahilang yung mga ebidensya with regards to the crime na kinumit daw ni President Duterte nung mayor pa siya at nung presidente pa siya, ay sinira daw lahat ng mga ebidensya. Wala daw mga blotter, walang crime scene report, lahat ng mga report na dapat naka-record yung mga krimen na yon ay sinira daw lahat. Yun ang sabi niya. At wala na silang makikitang mga record doon daw sa mga krimen na dapat yun nga ang isampa nila sa ICC. So ganun ang ibig niya sabihin. At dahil dyan sa sitwasyon na yan na wala na talagang mga ebidensya na kanilang gamitin para sana magsampa ng kaso dito sa Pilipinas, naisipan nila na wala na hindi na nila kaya magsampa ng kaso dito. Kaya sinurinder na lang nila. Binigay nila sa ICC yung kaso para ang maglitis ang ICC na. Dahil wala nang ebidensya daw dito. So, yan ang sinabi ko, it defies logic. Kung marunong ka lang sana magsinungaling, ayusin mo naman yung pagsinungaling mo. Diba? Kahit na hindi ka abogado or kumuha ka lang ng konting philosophy sa college, tama ba yung mga sinasabi niya? Na dahil wala daw mga ebidensya na nakakalap dito na gagamitin niya para
magsampa ng kaso dito. Tandaan natin, hindi lang si Boying Remulla ang naging DOJ na nagpapahirap kay President Duterte. Nandyan si Laila de Lima. Ilang taon yan. Nagiging Human Rights Secretary si de Lima at nagiging Department Secretary of Justice, Department of Justice. Meron bang sinampa kahit isang kaso nung kapanahunan niya? Wala. Wala. At ngayon, wala din. Ang palusot ni Boying, wala daw silang makuhang ebidensya dahil binura daw lahat. Ganyan kagaling? Binura. Akala ko ba ang biktima ng EJK is 30,000? Out of the 30,000 na sinabi ninyo, wala kayong makuha kahit isa na may blatter, na may record sa istasyon ng pulis? Wala talaga? Or wala kayong makuha dahil walang nangyayaring ganyan. Walang katotohanan yung mga akusasyon ninyo with regards to the extrajudicial killing na inutos daw ni President Duterte sa mga kapulisan. Alam na natin na walang katotohanan yung sinabi nyo. At yan, halatang palusot lang yan. O, diba? Ngayon, sinabi niya na yun ang dahilan daw na sinuko na lang nila sa ICC si President Duterte. Na matatawa ko at maiinis sa ganyang mga katwiran. Kahit na sinong tao ang mag-isip, tama ba yan? Ang tanong, may tanong din sa complementarity, DOJ Secretary, hindi niya na-realize na ang mga korte dito able and willing na imbestigahan yung kaso na yan kung sinampa niya. Pero dahil wala siya makuhang ebidensya, hindi niya nasampa. Kaya yun lang ang katwiran niya. Tsaka sa ginawa niyang pag-kidnap, pag-surrender ni President Duterte sa ICC, bininta na rin niyang soberenya ng ating bansa. Dapat ang mga korte natin ang maglitis niyan. Dahil able and willing, kaya at willing sila na dinggin yung mga kaso na yan. Anong alibay mo? Walang ebidensya. Ibig sabihin, kung isampa mo yan doon sa ICC, magkaroon ng ebidensya yan. Ang ICC, alam nila kung paano maghagilap ng mga ebidensya dito, mga witnesses dito. Kalukuhan kasi ang nangyari, kayo rin ang nagbigay ng mga kunwari mga ebidensya. Linuluto ninyo yan. Galing din sa inyo, tapos sabihin mo walang ebidensya. Bakit kailangan pang ipasa sa ICC ang kaso na yan? Kaya parang wala talaga sa hulog ang utak nito ni Boying. Parang tinatarantado niya ang hustisya sa bansang ito. Kung maalala natin yung pagkahuli nila ni President Duterte, anong sinabi nila? Nung naipit na sila doon sa extradition, dahil hindi nga pwede extradition, dahil hindi naman foreigner yung hinuhuli mo. Yung kahit na extradition pala, dadaan sa isang competent na local court, judicial court. Ngayon, may sinabi rin siya doon na may isang batas na member ang Philippines doon sa anti-human trafficking law, which is a customary law, under daw tayo. Pero maraming butas yun kaya tinigilan na niyo yun. Ngayon, na ano yun ni Cayetano doon sa hearing ng kinandak ni
Senator Amy Marcos. Kinontra yan ni Cayetano. Yung aspito na yan, na yun ang basihan nila sa pag-surrender kay President Duterte sa ICC. May isa rin, sinabi nila na dumaan sa competent local judicial court, na yun ang provision ng batas natin, ng konstitusyon natin. Bago siya dalhin sa ibang jurisdiction, kailangan dadaan sa local courts muna. Anong sinabi ni Buing tungkol sa bagay na yan? Sinabi nila, ginawa na nila yung parte na yan na ipaalam sa isang judicial court dahil daw sila ang judicial court, local competent judicial court. Natatawa yung mga senator. Hindi naman kayo korte. Piskalya kayo. Kayo ang magsasampa ng kaso doon sa mga akusado. Hindi kayo ang may karapatan na maglitis dahil hindi naman kayo korte. Di na booking siya doon. Kaya nga yung kaso ay gustong paimbestigahan ni Amy Marcos sa ombudsman. Kaya ganyan ang nangyari. Parang panic mood na talaga si Buing kung anong pinagsasabi. Nakakatawa yung sinabi niya, walang ebidensya. Tapos ngayon, meron daw silang mga witnesses na dadalhin doon sa dahig. Bakit hindi na lang dito? Kung talagang may witness kayo, ba't dalhin pa ninyo yan sa dahig? Ba't ayaw nyo isampa yung kaso dito? Kung meron kayong witness, bakit dalhin pa ninyo doon? Nakita nyo ang kahunghangan? Napakahunghang abogado tapos ganyan ang actuation. Kaya sigurado ako marami magre-react dyan ng yung magagaling na mga lawyer dyan. Pero I expect naman sina Carpio, sila papabor sa kanya yan. Yung mga dilawan ng mga abogado, papabor kay Buing yan. Nakita ninyo, kahit na elementarya siguro na kung alam mo lang yung filosofiya sa tamang pangatuwiran, malalaman mo kung ano bang ibig sabihin ng tao na to. Dalhin daw sa dahig dahil bahala na raw ang ICC dahil wala nang ebidensya. So, on the first place, bakit pinadala niyo sa dahig na wala pala kayong ebidensya? Ano pala yung katwiran? O anong reason? Anong charges? Sinong nagpatunay na yung mga charges nyo ng EJK before siya dalhin sa dahig, before siya kinidnap at tanggapin sa dahig, nandoon yung mga ebidensya? Wala palang ebidensya. Bakit dinala nyo sa dahig? Bakit tinanggap rin ng ICC na wala palang ebidensya yan? Nakita ninyo? Ngayon, kahit na yung yung manginginom diyan sa labas ng diyan sa Taguig, ng mga iskinita diyan dito sa labas ng BGC, tatalunin si Buing sa katwiran. Ngayon, ito nga ang problema kay Buing. Gusto niyang lumusot. Dahil nga sa mga ginawa niyang kapalpakan, gusto niyang lumusot pa. Sa katwiran na yan, hindi ka makakalusot. Sabihin mo na yun ang dahilan. Ngayon, dadalhin na yung apat na witnesses doon. Talagang na na yan, parang si Michael Mauricio din yan, mga witness. Sigurado ako, nagkaroon na ng practice session yan ng maraming beses. Baka naman may babaliktad din dyan pag tagal ng panahon at sumambulat yan sa mga mukha nyo. Malaking kahiyaan yan na mag-recant na naman yung mga witness na dinala ninyo dyan sa dahig. Kaya kitang-kita na natin na ang intention nila talagang ipitin na lang na husto si President Duterte dahil nga nung una, dahil sa eleksyon yun, hindi nga sila nagtagumpay
dahil maraming mga Duterte favored candidates, senatorial candidates na nanalo. Ngayon, hindi na nila alam. Gusto nilang hindi talaga makauwi si President Duterte. Yun ang gusto nila. Ngayon, itong pangyayari na ito, makakatulong ito doon sa defense team ni President Duterte sa dahig sina Attorney Nick Kaufman, na magagamit nila itong sana marinig nila ito. Sigurado ko mayroong magpadala ng video na to kay nina Nick Kaufman para maipresenta doon sa korte ng ICC na wala palang ebidensya. Bakit dinidinig pa natin itong kaso na yan na to? Bukod sa walang ebidensya, walang jurisdiction pa. Bakit didinggin pa yung kaso na yan? Diba? So, ganyan ang sitwasyon ngayon dyan sa kaso ni President Duterte. Nakakatawa si Boying. Parang naaninag na niya na nandito na yung Duterte train na hindi tumitigil. Nagwawala na yung train. Tuloy-tuloy ang takbo, pabilis ng pabilis, at ito si VP Inday Sara. Naghahanap sila ng paraan na mapigilan yan. Ngayon naramdaman nila na ang impeachment case ay madidismiss. Paano na lang yan? Kung mapauwi din si President Duterte, lulubog sila ng husto. Kaya ayaw nila mangyari yan. Sinabi nila na walang ebidensya, pero naghahagilap sila ng ebidensya. Wala naman sila makakausap talaga na gustong maging witness dyan. Kung hindi pera ang pairalin dyan, sigurado ako dyan, pera ang pinapairal dyan. At ito, we hope and pray, marami tayong nagdadasal na matulad din ni Risa Hontiveros, ito si Boying, magkaroon din ng parang si Michael Mauricio, alias Karini, na magre-recant, na binayaran din siya, na binayaran din sila para mag-witness against President Duterte. Darating yan, tingnan natin. Darating yan. Kung tutulong lang sana ang QGC Magdasal, I think they're doing that also. Yung mga miracles na ganyan, yan, God intervention yan, yung mga ganyan, magre-recant. Binibigyan mo ng 1 milyon, nagre-recant. Ganito rin na mangyari dito sa side ni President Duterte. Yung mga dinalan yung mga witnesses, sometime in the future, in the near future, magre-recant din yan. At malalaman natin ang katotohanan. So, ito nga, kahit nakakatawa at nakakainis yung mga sinasabi ni Boying na contradicting sentence by sentence, nagkabanggaan sila. Sipin mo, kikita mo yan, bukas naman ang korte natin, willing and able naman ang mga korte natin, at dapat alam niya yan dahil abogado siya. Bakit tinalam mo sa ICC? Wala ka palang witness, ngayon biglang nagkaroon ng witness, di ba? So sana naman maayos na ni Kaufman yan, yung sitwasyon na yan, yung punto na yan, na may pahayag nila ng husto doon sa ICC court. At ito isa sa mga points na napaka positive para maipanalo ni na Attorney Nick Kaufman ang kaso ni President Duterte, if ever makarating sa actual trial. Pero marami pang obstacle dyan para magtuloy-tuloy yung trial na yan, dahil magkaroon pa ng decision with regards to jurisdiction. At ito pa nga ang unang decision na yan, yung regarding dyan sa interim release ni President Duterte. At ang balita, it will be granted.
contrary doon sa mga sinabi ng mga komunista dito, mga biktima kuno ng EJK o sinakunti, mga NUPL na mga abogado, yung sa abogado ng mga komunista, magagrant ang interim release. Yun ang mga bagong mga bulong-bulungan galing ng Dahig. So kahit na hindi pa yan solid na information, pero merong katotohanan yung mga lumalabas na mga chismis. Actually chismis pa lang yan pero sa pakiramdam ko maging totoo yan. So dyan na tayo. Pagpasensyahan na lang natin si Buying na yan, pero once na mabaliktad ang mundo, marami kang sagutin, Buying. Kaya sa tingin ko maraming kaso kang haharapin. Kung gusto mo iwasan yan, mag-asylum ka na lang. So diyan sa natin, thumbnail, linagay ko yung mukha ni John Vic Remulla, yung kapatid ni Buying, na DILG Secretary, ILG Secretary of Interior and Local Government. Bakit? Dahil ito si John Vic nagbigay ng statement tungkol sa state ng criminality ng bansa natin. Ang sinabi niya, maganda rin naman na prangka siya at naging totoo. Hindi ko alam kung bakit ginawa niya yan. Siguro sa sobrang pressure sa kanya. Dahil hindi na niya ma-deny Lahat na sektor ng ating society ay nagsasalita ng ganyan. At lahat ng embassy nagbigay na ng notice sa kanilang mga nationals na mag-ingat sa Pilipinas at sa mga definite na lugar. Gusto talaga nilang bumisita dito, mag-ingat dyan sa mga lugar na yan na mayroong warning na talamak ang kriminalidad. At yun ang sinabi ni John Vic Remulla, na ang mga foreigner, kaya they are discouraged to come over para dito magpakasyon, dito magaliwaliw sa bansa natin. Na-discourage sila at they shied away from going to the Philippines dahil nga sa napakataas ng crime rate at maraming mga foreigners na naging biktima. Lingid sa kaalaman ng ating gobyerno, napakalakas ng niyan, balita. Laganap na balita yan sa mga TV stations ng different countries. Kaya nga nagbibigay sila ng warning sa kanilang mga citizens na huwag pumunta muna sa Pilipinas. Kaya yan ang dahilan na bumagsak ang tourism natin. Yun din ang responsibility ni John Vic Remulla as an Secretary of Interior and Local Government, dahil nasa kanya ang kapulisan, under sa kanya. Bakit hindi niya kayang gumawa ng programa para to protect the tourist? Yung pinagyayabang ninyo na bloodless na war on drugs, ito na yun. Ito na yung resulta ng bloodless. Pinagyayabang na maraming nahuling droga na lumulutang. Napaka-imposible naman yan. Ang dami-daming lumutang, ibig sabihin, tinapon lang yan dyan na walang nagpipick up. Hindi naman ganyan ang style ng mga sindikato. They make sure na pag-transfer ng mga droga na yan, nandyan na, nakaabang na yung mga lancha, mga barko, mga maliliit na seacraft na magsasakay niyan. Sa kapanahon ng President Duterte, meron din ganyan na may lumulutang, pero hindi ganyan karami. Hindi ganyan karami. Iilan lang. Naka-styro yan lagay dyan. Nakabalot ng plastic, nakabalot ng rubber para lumutang. Pero hindi yan ganyan karami. At saka hindi ganyan kalaki ang bawat pakete. Maliliit lang na pakete. Bakit yan ang laki-laki? Nakita ba ninyo yung mga parang
Baka made in the Philippines pa nga yung mga styro na, ginamit yan eh. Kaya halatang planted yung mga yan. Sila rin ang niyan at linagay dyan sa West Philippine Sea daw para pagbintangan ang China diyan sa mga droga na lumulutang na yan. Yan sa anti-drug at sa local government ang may hawak niyan at under diyan ni John Vic Remulla. Ngayon, nagsunog sila ng mga droga pero mayroon bang nahuling drug dealer, drug pusher, drug manufacturer? Wala. So nakakaduda yan. Dapat kung ganyang bilyon ang halaga, imposible yan ang bitawan ng isang drug lord. 1 kilo nga lang, magpataya na. Yan ang isipin natin na purely dramatization lang ng kanilang gustong mangyari. Na magkaroon ng magandang impression na successful yung drug war nila, na bloodless daw. But on the ground, umikot kayo dyan sa mga depressed area natin, grabe ang laganap na naman ang shabs. Katulad din dati, nabibili sa tindahan. Merong tindahan, walang laman, pero ang daming bumibili. Magtaka ka at puro sigarilyo yung binibinta. Magugulat ka, bakit? Ang isang kahang sigarilyo, 100 mahigit. Pero ang isang kahang sigarilyo nila, umabot ng 500. 300. Paano nangyari yun? So, kaya hindi maluko yung mga tao kasi on the ground, nakikita yan. At ngayon, talagang hindi safe. Yung mga dating iskinita niyan, walang tao dyan. Walang nagiinuman. Lalo na kung linggo, walang mga tao na kasi pinagbawalan na yan eh. Pero ngayon, tingnan mo, ang daming walang damit pang itaas diyan. Mga lasing na, may halong droga at nagkakaraoke. Dati wala nang nagkakaraoke sa iskinita, hinuhuli yan eh ng mga pulis. Ngayon hindi na. Anong delikado diyan? Naglalakad ka, hihingan ka ng pera diyan, pangtuma. Hindi lang kasi alam ninyo eh, yung mga hindi naka-experience ng ganyan, ihingin, lalo kung bagong bagong mukha ka dyan. Isa lang ang daanan yan, isang pasukan, isang labasan. Kaya paglabas mo, hindi ka magbigay, kukursunadahin ka niyan. Yung nangyari dati, yun na naman, bumalik na naman ngayon. Ganyan. Kaya, ito, isa sa mga responsibilidad ni John Vic Remulla. Kaya magtanong ka pa, bakit ayaw ng mga foreigner dito? Gawin mo ang trabaho mo, maghanap ka ng paraan. Huwag ka presko na lang. At salamat naman na inamin mo ang katotohanan. Hindi ka katulad ni Claire Castro, na wala naman daw siyang nakitang nagpatayan. Nang lumabas siya ng bahay, pumunta siya ng palengke, wala naman nagsaksakan. Talagang 80-80 to si Claire. Tama yung sinabi ni BP Inday Sara, intellectually challenged. Para sa akin, intellectually impaired. Yan si Claire Castro. Kaya ngayon, problema kayo. Paano nyo kontrolin yung pangyayaring yan with regards to the very high crime rates natin? Paano ninyo pababain yan? At kung si Tory lang ang hawak yan, 8-8, 80-80 rin yan si Tory. Kaya puro din yan, salita. Tingnan mo, meron nang sumampa siya dyan, nagkaroon ba ng any change or any program na in-implement niya? Wala. Yung niya, tawag niyan, 911. Ano na nangyari doon? 5 minutes ang response time ng mga pulis. Na-implement ba ng husto yan? Kaya nga pinulaan niya ni BP Inday Sara na hindi ginagamit ang teknolohiya na dapat naman yun ang gamitin. Kasi hindi naman, totoo naman yung sinabi ni Inday na hindi mo talaga mapunan yung police to population ratio. Dahil grabe ang paglubo ng populasyon, lalo
na dito sa Metro Manila. And in all places in the Philippines, ganyan. Kaya you should harness, yan ang word ni BP Inday Sara, technology to improve the effectivity ng iyong police force. Diba? Kikita na natin yung potential talaga ni BP Inday Sara to implement mga programs, kahit na yung mga programs na dapat naman mga pulis na mag-iisip. Hindi yung mga photo ops na ginawa ni PBBM. Photo ops daw doon sa pagsusunog ng mga droga. Dapat na hindi siya pupunta doon. Dapat yung mga cabinet secretary na lang niya napupunta doon. Ganon yun. So, yan ang sitwasyon ngayon sa Pilipinas. If you are abroad, it's no longer safe dito sa Pilipinas. Ako, gala akong tao sana akong sumusuot. Yung gusto ko yung mga depressed area, ganyan, pupuntahan. Sa bagay, hindi naman ako pupunta din doon kung wala akong kaibigan. Doon, in my younger days, pinupuntahan ko yung mga talagang liblib na lugar, makipag-inuman, lalo na yung mga close friends ko na dyan nakatira, binibisita natin yan on weekends. So, ganyan ang sitwasyon natin ngayon. Yung mga sinabi ni Boying, nakakalungkot na meron tayong DOJ secretary na pilit niyang lumusot dito sa sitwasyon where he is in. Kumunoy na yan. Sabihin ko sa iyo, that's a quicksand at hindi ka na makawala dyan sa sitwasyon na yan. At kahit anong katwiran mo, nakakatawa ang katwiran mo. That's one of the prominent example of pagbibinta ng soberenya ng bansa. Pareho kayo ni BBM, binibintan niyo ang soberenya ng bansa natin, and that's culpable violation of the Constitution. Pwede kayo dyan madimanda. At in case ni PBBM, pwede siya ma-impeach sa ganyang gawain. So with this, hanggang dito na lang siguro tayo for this episode. Maraming salamat doon sa mga bagong mga viewers, and I hope you will subscribe. Tulungan naman ninyo itong channel na to na aabot man lang ng 1,000. Ilang hundreds na lang, I think it's less than 100 na lang yata para maging 1,000. Yung iba, they're aiming for 1 million. Sa bagay, this is only a 5-month-old channel. Sila around 15 years na. So they have the ability to achieve the target of 1 million subscribers. Pero ako, I'm not aiming for that. What I aim is to give information sa mga taong nangangailangan ng informasyon. And also, para ipakita natin, this channel also espouses the love for democracy. Kailangan ang freedom natin at democracy, protektahan natin na hindi mawawala sa atin. There is a danger na isang gabi, one cold night, pagtulog natin, kinaumagahan mawala na sa atin ang ating freedom at demokrasya. Kaya dapat always we will protect and defend our democracy and defend our constitution. And especially dito sa tahasang pagbigay ng ating soberenya sa mga foreign na mga korte tulad ng ginawa ni BBM at ni Boying Rimulya at yung mga cohorts sa pagkidnap nila kay President Duterte. Let us pray lang na always protected si President Duterte with regards to his health. Medyo fragile, precarious ang kanyang health conditions, and we are praying na sana naman patuloy siyang i-bless ni Lord at bigyan ng magandang health condition. So at ma-achieve natin ang ating minimiti na makauwi siya, and he will be with us in the future, in the near future. At hanggang dito na lang tayo, but before leaving this channel, kindly subscribe and
paki-like naman and paki-share this channel, Justin Talk News Page. Maraming salamat sa inyo at good afternoon sa ating lahat. God bless po. Thank you.